Kuha tayo ng iba pang detalye sa mainit na balita tungkol sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Susan, nasa krisis daw ang bansa dahil sa mga anomalya sa flood control projects. Galit ang taong bayan at sa pagtatraidor at ngayon ay nakabantay sila. Yan ang mga sinabi nitong si ICI Chairman, Independent Commission for Infrastructure Chairman, retired Justice Andres Reyes Jr. kanina sa pagsisimula ng pulong tungkol sa pagbawi ng mga ari-arian ng mga personalidad na sangkot sa mga anomalya. 17 ahensya, Susan, ang nasa ICI ngayon tulad ng DPWH, COA, Anti-Money Laundering Council, Bureau of Customs at iba pa para pag-usapan ang mga hakbang kung paano mababawi ang mga ari-arian ng mga personalidad na sangkot sa flood control projects ng mga maanomalya. Sa ngayon, ayon sa AMLC o Anti-Money Laundering Council, nasa 4.6 billion pesos na ang na-freeze nila samantalang may 5 bilyong piso namang halaga ng mga eroplano at iba pa mga air assets ang umano ay kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Sabi ni Justice Reyes, Susan, ang perang ito raw na para sa ikabubuti sana ng buhay ng mga Pilipino ay ginamit ng mga korap para bumili ng mga mamahaling sasakyan, mga luxury vacation at pangsugal sa mga kasino. Trinaydor daw, ayon kay Justice Reyes, ang mga Pilipino. Samantala, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, iimbestigahan na ng Ombudsman at DPWH ang naging kaugnayan ng kumpanya ng mga diskaya sa kumpanyang CLTG Builders ng ama ni Senador Bongo. Napaulat na nagkaroon ng joint venture ang dalawang kumpanya para sa ilang mga proyekto sa Davao noong 2017. Ayon kay Dizon, ang pag-iimbestiga ay alinsunod din sa mandato ng ICI na imbestigahan ang lahat ng mga infrastructure project sa nakalipas na 10 taon. Kasunod din ito ng pag-atras ng mga diskaya na makipagtulungan sa ICI. Sa isang panayam, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sinabi niya na tila may pinoprotektahan ang mga diskaya. Sinabi naman ni Dizon hindi makakaapekto sa investigasyon na nagtrabaho siya sa Duterte administration bilang Deputy Chief Implementer ng COVID, Special Advisor for Flagship Project at BCDA President. Narito po ang magkasunod na payag nitong sila Justice Reyes at Secretary Dizon. Immaterial. Okay. That's all immaterial. Okay. Whether I worked with someone or not, any allegation of corruption needs to be taken to the end. And that is our job here. Kahit sino, sabi ng Pangulo, we are looking at connections between the Discayas and CLTG Corporation. Yun ang usapan namin ni Ombudsman kagabi. Our country is in crisis. The flood control scandal is on everyone's minds every day. We are all enraged, hurt, and betrayed by what was done to deliberately manipulate our finances and only to feed the greed of not a few government officials. All those persons responsible for this may be prosecuted and jailed. But to completely heal our nation, justice is not enough. We need restitution. Susan, sa mga oras ito ay nagpapatuloy pa rin itong pulong ng ICI sa 17 mga ahensya para pag-usapan nga paano ba maibabalik yung pera ng taong bayan. Susan. Maraming salamat, Joseph Morong.